Hi guys, magandang araw po sa inyo lahat. Ito naman po ang baliw pero nakakaaliw na reaktor. May bagyo, Ang nag-iisang Marzano TV 2.0. laging may ilaw ito. At syempre shoutout po sa lahat ng mga team Kalingap. Ang mundo pipiliin. Sa mga silent viewers natin, sa mga solid viewers natin, subscribers and followers. Sa bawat araw, reggae ang Mula Luzon, Visayas at Mindanao, shoutout po. ko hahayaan. At syempre samahan nyo guys, nagbuwa ng video reaction sa mga upload ni Kalingap Rob. Musika, lahat Bakit nag-iyakan ang Kalingap Angels Batch 3? vibes lang, kahit anong dumating. At syempre, huwag nyo kung bago ka sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutan na mag-like, comment, and subscribe. Good vibes lang, hawak kamay, At kung ikaw ay busy at gusto mong magpalipas ng oras, punta ka na dito sa aking YouTube channel, Marzano TV 2.0. sa kalsada, sa Anyway guys, syempre, in-encourage ko po rin po kayo na magpa-member sa aking YouTube channel para supportahan nyo din po ako. Yan, para magtuloy-tuloy yung ating paggawa ng reaction video dito sa Kalingap at ma-inspired po tayo. Supportahan nyo po sana ako, magpa-members po kayo, ano? At syempre, salamat po. At syempre, pwede po ay mag-send din ng super thanks sa mga upload ko. Meron dyan, i-click nyo lang po yan. At yan na po. Any amount will do po, guys. At in-encourage ko po kayo yan para part po yan ng ni YouTube. Supportahan nyo po sana ako. ay maglalaho. So anyway, shoutout muna natin si Kuya Bal Santos Patubang, Ate Edna, Kalingap Rob. So hindi ko na papatagal guys, mabilis sa reaction video lang to. Panoorin natin to. Para maano din po yung saya. So, yan lang po. Salamat. Thank you for sharing. Bridget. Pakita niyo yung picture. Sige po. Pinaka-bonus wala po. Ano po? Ito po yung first picture po na napili ko, which is academics po siya. Deadlines. Sa totoo lang po, di naman po talaga mabigat yung gawain namin ngayon sa course ko. Pero parang nagiging mabigat po siya for me kasi yung expectation ko po sa sarili ko, syempre sa past years ko sa mga junior high, senior high, yung mga grades ko tapos yung mga remarks sa akin is parang mataas siya. So para sa akin, parang never enough sa akin na dapat parang bawal sa akin na bumaba dun sa expectations na yun. Para sa akin dapat mas tumaas pa, kaya ayun, ngayon kasi pag college na, ang hirap na talagang i-maintain mo yung mga grades mo kasi iba-iba talaga yung perspective ng mga professor. Kaya yun sa akin, parang nagtitake siya ng toll sa sarili ko kasi expectations sa academic is hindi ko talaga siya sinasawalang bahala. Tapos next Very po, good siya, no? Talagang siya, no? Competitor, no? May mga ganyan ka classmate Pag bumaba yung hindi sila pumapayag na bumababa. Which is okay yan, guys. No, kung kaya mong pataasin ang grade mo, pataasin mo. Yun nga lang, ang mahirap lang dyan, pag bumaksak. Kasi may kilala ako, bumaksak naman siya. Bumaksak yung nervous system niya. Nagmukha siyang matanda. Alam niyo bakit? Sobrang talino ng kapatid niya. Kaibigan ko po yun, kapatid niya. Sobrang talino. No? Hindi ko na sasabihin ko siya nag-aaral. Sobrang talino yung kapatid niya. Bumaksak na isang subject, hindi matanggap. Nagkasakit. Hindi niya matanggap. Bumaksak yung katawan niya. Kaya nagulat ako, kapatid mo to? Sabi ko, ba't parang tumanda siya? Yun pala, nagkasakit. No, kaya, yung expectation, maganda yan. Pero, wag lang masyadong too much. Kunwari, talagang bumaksak, tanggapin natin. Kasi ako, nung nag-aaral ako ng college, nakaka-pressure po talaga. Lalo pag ang ipinag-aaralan mo, engineering, tas puro math, no, mahirap talaga siya. Pero, ang lang dyan is, kung tanggapin mo, ganun ako go with the flow lang ako. Kung babaksak ako, papasa ako, okay lang. No, hindi ko masyadong inaano yung pag-aaral. Pero kung kaya mo, no, matalino ka talaga, you're very competitive, at the same time talagang gusto mong pag-usayan ng pag-aaral mo academically, push lang. Walang masama, hindi masama maging matalino. Yun nga lang, kapag may mga panahon na babaksak ka, you need to learn, no? Kasi mahirap din yan, kasi pag masyadong mataas na expectation, pag bumaksak ka, nakakatakot. Yung iba dyan nade-depress, may napaghinaan ng loob, iba nga nagpapaamatay pa Kasi may mga classmate ako ganyan din, minsan magsasabi sa akin ng problema. Minsan pumapasok sa isip nila na magpaamatay, pero minsan binibigyan ko ng advice. Sabi ko, pag-aaral lang yan. Hindi naman lahat na napagtapos successful. Meron ko dyan, cum laude ang lang. Hindi ko minamalit guys, pero totoo po nangyari yun.
Kasi siguro yung iba, hindi naman nila iniisip kung malaki sahod basta masaya lang sila, di ba? Ito lang din naman mahalaga kung malaki sahod mo o maliit. Mahalaga masaya ka at alam mo may purpose yung ginagawa mo. Kahit sa anong bagay, no? Kahit sa anong bagay, di ba? So, anyway, tuloy natin to. Po is itong picture. Itong picture po. Para sa akin po, it represents inner peace. Kasi sa akin ngayon, since isolated din naman ako sa mga tao, ngayong mga Isolated siya, ibig sabihin hindi siya masyadong nakikihalubilo. Ganun ba yun? past months, parang gusto ko lagi na umaalis ng bahay pero dun sa lugar na wala masyadong tao. Kasi yung kumbaga, gusto kong mag-isa ako kasi parang sinasanay ko yung sarili ko na wala akong kasama. At saka iba rin talaga yung peace na makukuha mo kapag ikaw lang mag-isa, nag-iisip ka tapos yung thoughts mo lang talaga yung kasama mo at nasa-sort out mo yung problems na meron ka. Tapos ito po yung Pero alam mo, Bridget, huwag ka maano sa akin. Tama naman yun, minsan maganda rin mag-solo, pero totoo lang, minsan okay din may kasama ka. Depende kasi minsan sa kasama eh. Kaya napagkakamali ng iba, parang mas okay mag-solo. Hindi po totoo yun. Minsan okay din may kasama ka. Kasi minsan meron kang iniisip, mali pala. So pag ang nakasama mo talaga maayos, magaganda ang advice, hindi mang impokrito, hindi masasamang tao, napakasarap ng may kasama na parang asawa ko. No, dalawa kami, family ko. Ako masaya ako, may peace of mind ako pag may kasama ko. Ayoko din masyadong na-isolate. Although paminsan-minsan, gusto ko naman nagsosolo ako. May ganun. Pero sa kanya, kasi bata pa siya eh. For me, she need to learn na makihalubilo sa iba. No, wag masyadong mag-isa ka lang kasi kailangan mo pagdating ng araw kasi pa nagtrabaho ka. Kailangan sanay ka humarap sa maraming tao. Ganun, di ba? Katulad ko, marami din ako nakakasalamuha. May mayaman, mahirap, tambay, talentado, matalino, mabait, di ba? So, ganun ako. At least, well-versed ka. So, lalo na pag pupunta ka sa social media, dapat marami ka nakakausap na tao. Ganun. Anyway, niya kasi gusto niya talaga solo siya. Pero bata pa kasi siya masyado. Gusto ko ma-explore niya pa yung ibang mga tao. The more na marami kang makikilala, marami kang matutunan. Minsan, hindi mo kailangan solo ka palagi. Okay lang paminsan-minsan, pero wag madalas. yung last picture po. Ito po yung pinakamabigat para sa akin na nangyayari sa buhay ko kasi ever since po elementary, junior high, senior high, yung nagkakaroon ako ng friends pero hindi talaga yung friends na yung close talaga, ganun. Pero naiinggit ako sa mga mga nakikita ako na may may mga circle talaga sila tapos ewan ko kung sa akin yung mali or kasi sa akin kasi may mali din naman ako na parang nagja-jump ako from circle to circle kasi minsan parang wala talaga akong permanent na circle. Pero yun yung pangarap ko sa buhay ko na sana magkaroon ako na talaga ng circle ng kaibigan na outside school din na kaya kong damayan sa problema ko kasi as of now kasi hirap talaga akong mag-open up kasi dahil nga sa past ko sa friendships na nagagamit against sa akin yung mga May trauma siya. Nag-gets ko na. Kaya pala gusto niya lagi nagsosolo. May trauma pala si Bridget. Nahuli ko na. Guess ko na ugali niya, guys. So, hindi siya sanay dahil may trauma siya. So, for me, Bridget, ano ka lang. Tama yan, piliin mo din yung makakasama mo. Hindi ka basta-basta magtitiwala. opo, yung mga nakikwento ko. Yan lang po. Hala. Makala ka dyan, Krista Jane. Wala kinabahan ako. So, Nandiyan naman si Mikoy, huwag kang mag-alala. Kita CJ, no? yung unang picture ko po is ito. Yan. Ay, mga bata. Alo! Malam mo si Krista Jane, mahilig sa bata. Kasi ako, tagal lang guys, bago ituloy yan na. Kasi nung nagkita kami sa Daet, nandun kami sa transient. Alam mo ba, na naghahanap siya, nasaan yung mga anak niyo? Sabi, ay, hindi namin kasama eh. Doon nakita ko mahilig sa bata si Krista Jane. Tsaka sa mukhang bata. Mikoy! Wala ka na patay! Parang una pa lang naiiyak na ako. Wala. Yung nandito sa picture is mga kabataan siya, mga bata pa na na
masaya, nakakapag naglalaro, parang ganun. Ako kasi po, nung unang vlog pa, nakwento ko na kila kuya na na naramdaman ko kasi na hindi ako naging bata. Na, kasi, po, syempre, na yun na talaga na Iyak talaga, oh. Cute-cute mo. Iyak talaga siya. iyak na ako. Iyak talaga siya. Pero, ayun, May tumiyak ka, maganda ka, Krista Jane. Maganda ka. dito kasi parang ako, baliktad naman po. Ano po kasi, dati, Oh. bata pa lang ako, nakikita ko na yung reality yung situation ng natin ngayon, na maraming kabataan na nahihirapan, di nakakapag-aral, gano'n. Tapos may mga, po na age of, 15 pa lang, buntis na, ganito po. So, namulat po ako sa ganong reality. So, dito po, yun yung nakuha ko kasi, po, nag-start ako, bata pa lang ako. Yung mama ko po kasi, medyo strict din po siya. Minsan di kami pinapalabas. Kasi ganun po baga minsan ang magulang. Kasi for safety daw po. Nakababae kasi kayo eh. Totoo lang, noong panahon namin, hindi ganun, mahigpit naman, mahigpit ang panahon namin, mahigpit. Pero, ngayon mas mahigpit. Alam mo kung bakit? Kasi marami nang gago eh. Nung araw nga, yung pulis nung araw, panigurado yung mga senior citizen natin dito. Yung mga pulis nun, walang mahaba ang baril. Ang hawak ng baril nung araw, batuta lang. Batuta, walang baril ang pulis nung araw. Ngayon ang pulis. Tapos nagkaroon ng handgun lang. 'Di ba? Revolver yun ang hawak ng pulis. Habang tumatagal, mahahaba na yung dala ng pulis. Kita mo, naka-arma light. May checkpoint. Kasi nga, grabe na yung sama ng mundo ngayon. Ako, yung magulang kasi, minsan, naghihigpit sila hindi dahil ayaw nila tayo maging masaya. Minsan kailangan gawin, lalo na ang magulang ni Krista niya, alam natin, di ba, may trabaho sa ibang lugar. So, normally yan na may higpitan siya. No? At makikita mo love na love siya ng parents niya. Tuloy na muna natin ito. Pasensya na po. So, dito po, yun yung nakuha ko kasi, po, nag-start ako, bata pa lang ako. Yung mama ko po kasi, medyo strict din po siya. Minsan di kami pinapalabas. Kasi ganun po baga minsan. Minsan lang, sabi niya. Minsan strict po. Baka sabihin na naman ng iba dyan, nakakul na kayo. Minsan strict. Hindi strict. Pagkaya ba yung sobrang strict? Magulang kasi for safety daw po. Ganyan. Tapos, nung makalabas naman po ako, nag-start po kasi ako na parang mag-work na kumanta-kanta sa mga lugar-lugar, gano'n po, magsali sa Kumikita na siya, no? mga amateur singing contest, mga contest na pwede ko pong salihan. Nasabi ko pong hindi ako naging bata kasi hindi ko po talaga na-enjoy na, like, katulad po makipaglaro sa ibang bata po. Hindi po kasi, mas inisip ko po yung, halimbawa, tutulungan ko yung papa ko. Ganito sa buhay namin, mahirap. Yung papa ko kasi po, dahil construction po, syempre maliit lang po ang kita nun. Tapos, Alam mo, Krista Jane, tumataas ang balahibo ko. Nalala ko naman yung tatay ko. Basta yung tatay ko, construction worker lang din. Huwag pa lang, construction worker ang tatay ko. I'm very proud. At maganda yung narinig ko, ha. Hindi mo naranasan maging bata. Kaya pala nag-mature ka agad, no? isip ko po noon, dahil alam ko naman na nagkaroon po ako ng talent, binigyan ako ni Lord ng talent. So, ginamit ko po siya para matulungan yung parents ko po. Kaya po, ngayon po baga, marami pong di naniniwala na 15 years old po ako kasi nga. Ako nga, di rin ako naniniwala. Parang hindi talaga 15, Krista Jane. Totoo lang guys, parang hindi siya 15 talaga. Napaka-matured. Kung kausapin mo, matalino. Nakausap ko yung personal eh. Ayun, nagra-racket. Nagra-racket kung saan po. Ayan. Parang maaging mature sa buhay. Yes po. And yung pangalawa naman po is ito. Ano yan? Ito Miko yan ah. Ay, hindi pala, sorry. Kala ko si Mikoy. Sorry po. po kasi nung dumating po ako sa Kalingap, nung nahanap po ako ng Kalingap, naramdaman ko po parang nadagdagan po yung
love, yung family po baga. Parang, kasi kapag nasa Kalingap ka po, yung sinasabi na tahanan is real po talaga. Walang, kahit hindi kayo magkakamag-anak, kahit hindi kayo magkakadugo, basta kasama mo ang Kalingap, talagang love is nandyan po. Ayun. Kahit walang vlog po, talagang real. Kahit walang vlog ayan nakita nyo Huwag kayo maniniwas magpo-post sasabihin, only in Kalingap. Hindi magulo ang Kalingap, may nagpapagulo sa Kalingap. Maayos po talaga ang Kalingap, guys. May nagpapagulo lang. Sama mo pa ng mga chismosa. Okay, magulo. Diba? May mga marites kasi minsan. Love ang matatanggap. And dito po. Ayan. Ayan, picture niyo ba ni Miko yan? Patingin. Hindi pala. Akala ko picture ni Miko. Dream po ang makikita namin dito. And para sa akin po, kaya po ako nagsusumikap ngayon. Kahit 15 years old pa lang po ako ganitong edad. Ang dami ng kahit maraming mga pagsubok na dumadaan po sa akin. Mga failed na nangyayari. Ayun, di po ako sumusuko kasi may pangarap po ako. May pangarap po ako. At sa pangarap ko po na yun, kasama po ang family ko doon. Kaya, ayun po, yun lang. Naramdaman ko ng dream. Grabe, galing niya, no? Nakakatuwa. Bintek, Bridget. Para may ramin. Guys, si Bridget tsaka si Krista lang po ang natin dito, i-react ka. Kasi baka isipin, basta hindi mo i-react, ang haba po kasi. 1 minute and 26, 1 hour and 26 minutes po ito. Siyempre, natin si Bridget tsaka si Krista. Pero support ko po lahat sila, guys. Sana maintindihan nyo, guys. Limited po yung oras ko. Kaya, ang i-react ko lang si Krista saka si Bridget. Okay? Huwag kayong magtampo, guys, Panoorin nyo lang po yung pinakabuong video dito sa Yung unang picture po na pinili ko. Ano nga po yung tanong? 3 bagay na gusto mong magkaroon o wish mo sa buhay. Ito po yung unang bagay po na wish ko para sa sarili ko. Kasi, kung makikita niyo po sa picture, parang nakikita niyo na outgoing yung lalaki. Tapos, parang yung experience niya sa buhay, adventurous, ganyan. Ako po kasi lumaki akong takot. Kasi, para po bagang, shielded po ako ng family ko. Okay. Kasi, since puro babae po kami, hindi po talaga kami pinapalabas. Tapos, babae din pala sila. Okay. nakakapaglaro naman po kami, pero, from cousins lang din po. Cousins to cousins, ganyan. Tapos, nadala ko po yung ugali na yun hanggang ngayon po na paglaki ko. Kasi, takot po ako sumubok ng mga bagong bagay, ganyan. Tapos sa picture po na to, naiinggit ako kasi nga, nasa dagat, tapos, malaya siya, parang lumilipad pa siya dito. Takot po kasi ako sa dagat, kasi never ko po na-try na bumangka, ganyan, kasi di po ako nakakalabas ng bahay. Tapos, ayun po, parang nag-symbolize po siya sa akin ng parang freedom, tapos, yung pagiging adventurous mo sa buhay na gusto ko rin pong mangyari sa sarili ko in the near future po, pag kaya ko na pong i-overcome yung mga fears ko. Tapos ito po, yung pangalawa is ito po, parang po siya, oras po, time, yeah. Gusto ko po, kaya ko po ito napili kasi gusto ko po para sa sarili ko is more time na mag-explore ng mga bagay na magiging better ako. Tapos time kasi nga sa akin ngayon, alam ko 18 pa lang ako, bata pa lang ako, pero parang feel ko na ubusan ako ng oras. Kasi Baka lang yan, sinabi mo, Bridget, Kaya nga, dapat habang bata ka, huwag ka matakot. Take the risk, no? Kasi hindi lahat naman ng bagay sa kahit sa mapunta, may mga talaga eh. Kasi pag di mo na overcome yan, lagi kang takot, hindi mo ma-explore ang buhay mo, sayang. Alam mo kung paano na 18 ako, may opportunity ako, kunwari, mabibigyan opportunity na maganda buhay ko. Nako guys, gagawin ko lahat. Hindi ako matatakot. Habang malakas ka, bata ka, tapangan mo, huwag ka matakot. Kasi bata ka pa eh. Hindi tulad namin, ako 40 na ako. Pag nag-risk na ako, hindi na. Kasi ilang taon na lang, di ba? So, habang bata, dapat mas malakas sa loob nyo. Pero maging maingat kayo palagi sa desisyon nyo. di po talaga natin na-expect kung ano mangyari sa buhay, ganyan. Opo. Tapos, gusto ko po, habang parang hinahabol ko po yung oras na Sayang.
Opo, gusto ko pong matry lahat. Gusto ko pong ma-achieve yung greater version of me habang di pa po ako naubusan ng oras. Ganyan. Tapos, ito po yung last po na picture. Ayan. Ito po, flower. Oh, flower. I love it. Ano po siya, pero in subjective, interpretation. In what way? In what kind of subjective interpretation is that? Kasi po, pag sinabi nating flower, syempre maganda po pag may petals, ganyan. Pero, kumbaga sa akin po, gusto ko po maging flower po, pero wala akong petals. Kumbaga, parang po siya, subjective definition ng, of yourself kapag kinonect mo sa flower na kahit, wala yung flowers, ay yung mga petals, parang kaya mong dalhin yung sarili mo, kaya mong, kasi po pag sinabi natin may petals na, flower, parang objective siya na definition, na maganda ka kasi nga may petals ka. Pero gusto ko po sarili ko na kahit wala akong kagandahan dito po, yung mga petals po, kahit wala ko yan, enough na po yung backstory ko, yung strength ko po na hanggang ngayon dala ko na, ayun po yung mag-define sa akin na as magandang, as a beautiful person po. Tapos, syempre po, since involved po ako sa pageantry, nag-symbolize din po siya ng blooming. Pag-bloom ko po as a woman, na kung ano po ako ngayon, tapos kung magiging pa po ako in the near future na depende po kung ano po pumasalan ko na pageant na mas kilala po sa yun lang po, gusto ko po na like a flower po, na mag-bloom ako into someone, young woman po, na na much better version ng sarili ko na kaya kong mag-thrive sa community na kung nasaan ako, and ayun po, makisalamuha sa mga tao. Yun lang po. Talagang gusto niya talaga, no, yung parang, ako nakikita ko sa kanya, guys, she's a strong, independent woman. Nakikita ko sa kay Bridget, parang kaya niyang dalhin sarili niya. At nakikita ko naman kasi she's smart, actually matalino siya, matapang. Yun nga lang, meron siyang trauma na makasalamuha sa iba. Actually, yung flowers po kasi, yung flowers, alisin mo yung petals, maganda pa rin ang flowers, no. Pero, bakit may petals? Yung petals kasi, yun ang po ang nakakatulong. Tumutulong yun sa bulaklak para mag-encourage siya ng mga insect, di ba? Yung insect kasi like bees, pupunta yun doon. And then protection din po kasi yung flowers dun yung petals, protection din siya sa flowers. So, pag inalisan mo yun ng petals, ibig sabihin, maganda pa rin naman yun. No? Pero yung petals ang aalisin mo, hindi na maganda kasi wala ng flowers. So, yung flowers ang nagsisimbolize talaga ng beautiful. Pero yung petals, importante sa buhay yan. Diyan na yung mga support system mo, yung parents mo. Kasi yung flowers, hindi yan titibay eh. Pag walang petals. Yung tangkay, yung tinik, lalo yung rose. So, ganon. So, pero ako po, nakikita ko sa kanya, pero maganda yung sagot niya kasi yun ang definition niya eh. Iba yung definition ko. Tama naman siya doon. Pero nakikita ko sa kanya, siya, independent, strong, independent woman si Bridget. Pero, sa kanyang pananaw yon. Pero totoo lang, dapat talaga mawala yung trauma niya na yon. At sabi nga niya, gusto niya makasalamuha. Nakikita ko, masyado siyang isolated nga. So this time, makakatulong ang Kalingap. Sana ma-improve pa mabago yung mindset o yung attitude ni Bridget, no? Mag-grow pa lalo. Maganda ito ginagawa ni Kalingap Rab eh. Kita mo, makapatapil sama-sama niya. Lalo silang titibay at matututo, di ba? Guys let me know guys kung may mali ako. Opinion ko lang po yan. Again, yung mga opinion ko, yung mga sinasabi ko po, hindi ko po yung pinipilit. Sarili ko lang po yun. Okay? Hindi ko po pinipilit sa iba yun. Next. So, ayan po. Ito yung aking first. Ano yan? Dito naman po, wala po siyang masyadong, hindi siya masyadong, yung gusto kong sabihin po dito sa picture na to. Pero, yun po, after ng, yung makamit ko na po yung, yung pangarap ko po. Ano? Kasi gusto ko po, after kong makapagtapos, pag-aaralin ko po yung mga kapatid ko naman. And then, more on, babawiin ko po yung parang kabataan ko po. Yung hindi ko naranasan na kabataan. Parang Mag-e-enjoy muna si Krista J, no? ipaparanas ko sa sarili ko po. Kailangan mo yon, tama yan. Opo, na ayan po, kasi ang dream ko po kasi makapag-travel po.
ng opo, sa opo, sa iba-ibang panikman po ng mundo, ayan. Tapos magkasama kayo ni Mikoy, no? Ang sweet nun. Ba't ko ba pinapasok si Mikoy? Diba, grabe, ano? Ang ganda ng background mo dyan, Krista Jane. No? May kulay pink pala doon. Ang cute, oh. Ay, nako. Oh. Si Mikoy ata yung katabi mo. Grabe si Mikoy. Hindi ka talaga nilulubayan, ah. Na, ayun, kasama din po syempre ang pamilya ko po. Ayun, isa po yun sa gusto ko po na and yung parang mag-explore po muna ako. Enjoyin ko po yung, kumbaga, pagkadalaga na lang. Enjoyin ko na lang yung buhay ko, yung kung ano yung mga gusto ko dati na hindi ko nagawa, gagawin ko kapag pag dumating na ako sa time na wala na akong iisipin. Saka huwag ka mag-alala, Krista Jane. Di, ako sa nakikita ko, Krista Jane, ito sana mapaanggan mo to. Sa nakikita ko, hindi mo kailangan makapagtapos ng pag-aaral para ma-enjoy mo ang buhay. Naniniwala ako magagawa mo yan. Sa mali mo, next year. Makapag-apong ngayon, mag-Hong Kong kayo, di ba? Enjoy mo yan, alam mo, ang enjoyment. Kasi minsan ang mindset natin, mag-enjoy na lang ako pagkatapos ko ng pag-aaral. Mag-enjoy na lang ako pag okay na yung mga family ko. Mag-aasawa na lang ako pag... Minsan, pag ganun ang mindset natin, minsan, na tayo sa panahon eh. Kulang tayo eh. Lagi mong iisipin na pinaka-importante sa lahat, yung present. Kung magagawa mo yung bagay na yun, gawin mo na. Ang kaligayahan sa buhay, hindi naman nasa edad eh. May, katulad ni Krista J, marami siya opportunity na darating sa kanya. Naniniwala ako dyan. At yung opportunity na yun, baka pag 16 niya, 17, no, 18, alam mo, naniniwala ako pwede na siya mag-enjoy. Yung sama niya pa si Mikoy. Pero naniniwala po ang ganun. Huwag mong hintayin na makapagtapos ka pa. Kung pwede mong gawin mo na ngayon. Kasi ang enjoyment naman, pwede mo yung gawin ng, ng maayos eh. Iba, puro enjoyment. Bakit? Masama ba mag-enjoy? Di masama mag-enjoy. Lalo na kung nagagawa mo ng priority mo, pag nagagawa mo yung priority mo sa buhay mo, edi mag-enjoy ka. Iba kita mo, sa sobrang stress, sobrang depressed, di ba? Kasi siya masyado yung siniseryoso. Ibang ang mindset ng ibang mga noong araw, di ba? Kailangan makapagtapos ka ng pag-aaral. Ako sabi sa iyo guys, pag hinintay nyo pa makapagtapos ng pag-aaral, tsaka mag-i-enjoy, maintindihan nyo, pag nag-work ka na, sobrang busy mo na, hindi mo na magawa yan. Kaya nga nung college kami, sabi ng professor namin, alam nyo mga iha, ngayon pa lang mag-enjoy na kayo. Sabi ng teacher namin, kapag may tapos na exam natin, mag-enjoy kayo. Kasi pag nagtrabaho na kayo, may pamilya na kayo, hindi nyo na magagawa yan. Totoo yan guys. Not unless kung ang trabaho mo ay talaga sobrang ganda. Di ba? Nagka-travel talaga pwede. Pero habang may pagkakataon, may kaya mong gawin mo na agad. Nasa kapangyarihan ng iyong kamay, gawin mo na yun. Lalo yung paggawa ng mabuti. Tuloy natin! Yun po. And second po is ito. Yan. Hindi po ako mukhang pera. Pero ito po kasi is Pera? Ay, naku Gusto ko yumaman eh. Gusto ko dumami pera ko. Masama ba yun? Hindi masama yun. Masama yung di ba? Hindi mo pinaghirapan, galing pala sa ibang tao. Kung magpo-post ka sa Facebook, alam mo naman. Di ba? Nanuba ka ng kapwa mo, mapangit yun. Ang pera hindi siya masama. Ang pera po ay inanimate object. Wala siyang control sa sarili niya, tayo yung nagko-control sa Kaya lang naman nagiging masama yung pera pag masyado natin yung minahal. Kaya yung iba dyan, may sarili magulang, pinapapatay para makuha yung mana. Yun ang pangit. Pero ang pera hindi po masama. Lalo na kung gagamitin mo sa tama. Di ba? At manggagaling to sa mabuti. Ay! kailangan po natin. Hindi ko po to pinili kasi baka isipin po ng Ay, nako. mga makakapanood po na mukhang pera po, ganito. Hindi. Alam mo, Krista, ikaw ang nagpaalala sa mga viewers at mga nanonood ngayon na hindi ka impokrita. Hindi ka impokrito. Yan, napabalib mo ako kasi pinili mo pera. Tama yan. Hindi masama ang pera. Ang masama, mahalin mo ang pera. Pero gusto mo magkapera, dumami pera mo, hindi masama.
Sila Bill Gates nga, milyon-milyon ng pera eh. Bilyon ang pera nila, pero tumutulong sila. Yan Ganyan. Yan po kasi kung kailangan natin ng kung mas kailangan natin ng edukasyon, kailangan din po natin ito. Ngayon, lalo na sa panahon po natin ngayon na sobrang hirap po talaga na kapag wala ka pong pera, minsan kasi po iniisip po ng ibang tao. Kapag po baga, ikaw wala kang pera, parang ang tingin ng iba, ay ano lang yan, opo, mababa. Oo naman, yun ang masakit na katotohanan sa Pilipinas, lalo na sa Pilipinas. Naranasan po namin yan, nung walang-wala kami. Naranasan po namin yan, paano ka maliitin. Pero, ganun talaga eh. Diba? So, pero may awa naman ng Panginoon, maaayos rin naman buhay mo. Magsipag ka lang at magtiyaga at maniwala sa magagawa ng Panginoon. Tas parang mas hindi sila napapriority po. Pero kung may ganito po kayo, kahit kahit hindi naman ako po kasi wala po sa goal ko sa buhay ang yumaman po talaga. Ang gusto ko Di, i-goal mo yan, Krista J. Maraming yumaman, magaganda, mabubuti ang loob. Maraming mga sponsor dyan, di ba? May mga sponsor ang may Chris, tahimik lang. Di ba? Kahit nga ako na na nabibiyaan nila ako pag di ba? Minsan nag-react tayo may Chris, nagpapalipad sila. Wala lang comment. Palipad lang sila. Mayayaman yun. Hindi masama yumaman. Sabi lang ng iba masama yumaman. Ang sinasabing masamang yumaman, yung yumayaman ka pero galing sa masama. Yumayaman ka sa maling paraan. Yumayaman ka, kinakalimutan mo ang Diyos, yun ang masama. Pero kung magiging mayaman ka at nasa puso mo at tumulong, hindi masama yun. Kaya ang iba hindi yumayaman, alam mo bakit? O sabi, ba't kaya hindi ako yumayaman? Paano pag yumaman ka, baka mababae ka? Baka 100 babae kaya mong bilhin. Hindi na pasama ka, pero nakikita ng Panginoon, mabuti ang puso mo. Gusto mong yumaman, ano ba naman pagyamanin ka ng Panginoon? Pag nakikita, ay mabait to. Gagawin ko ito mayaman kasi nakikita ko mapagmahal sa kapwa. Mapagbigay. Hindi masama yumaman. Sabi lang ng mga tanga yun. Tama lang kasi magpakayaman ka. Okay lang yan. lang po kasi simpleng buhay. Yung may makakain kami ng nila mama sa 3 beses sa isang araw, yung makakabili ng gamit na kahit hindi naman po mamahalin, is para yung magiging masaya lang po kami. Yun lang po yun. Gusto ko ng simpleng buhay. May pera na magagamit namin, magagastos po namin na talagang hindi naman po kahit di kalakihan, basta magagamit po namin. Yan po. And then, Oo, di ba? Siyempre, kailangan natin ng pera eh. Kaya ako pag sabi, mukha daw obvious eh. Mukha daw pera. Gusto ko talaga pera. Anong gagawin ko? Bibili akong tissue. Di ba? Ang gagamitin ko, dahon ng bayabas. Ang makakita, bibili ka ng pagkain, dahon ng bayabas ang ibabayad mo. Siyempre, kailangan mo ng pera, tanga. Daming bobo sa mundo eh. Diba? Tsaka ang daming hipokrito. Doon ako nabibisit. No, totoo lang guys. Ang daming hipokrito. nila mama sa 3 beses sa isang araw, yung makakabili ng gamit na kahit hindi naman po mamahalin, is para yung magiging masaya lang po kami. Nga sabi mo, Krista Jem, bumili ka ng mamahalin eh. Hindi pa rin masama yun. Di ba? Oo, hindi masama. Lalo na kung lalo na pinaghirapan mo. Masama bang bumili ng mamahalin? No? Porque bumili ng mamahalin, masama? Hindi. Masama yung bibili ka ng mamahalin, ang may utang ka pang di binabayaran. Ang yabang-yabang mo post sa Facebook, tapos panay utang ka pala. Galing pala sa ibang tao yung pera ng pinopost mo. Di ba nakakaya? Pero ikaw, bumili ka ng iPhone, napakamahal. Pero pinakita mo, pinost mo. Proud ka kasi pinaghirapan mo yun. Okay lang yun. Ganun yung guys. May mga mga Pinoy mindset. Minsan may talagang lang eh. Kaya minsan totoo lang, gusto ko mabago mindset ng Pinoy. Minsan may mga mali talaga eh. Ito lang. Yun lang po yun. Gusto ko ng simpleng buhay. May pera na magagamit namin, magagastos po namin na talagang hindi naman po kahit di kalakihan, basta magagamit po namin. Yan po. Totoo yun. Siya kasi sabi ni Krista, maging simpleng buhay. Totoo yan guys.
Alam mo, hindi naman ako sinasabi about sa pera, no? Pero alam mo, Sir Marciano, paano maging mahirap? Naranasan po namin maging mahirap. Minsan, may isip mo, mas masarap pa nga mahirap eh. Alam mo ang bakit? Yung sa lugar lang namin, ang tataas ng bahay eh. Sa mag-Google ka, tataas ng bakod eh. Ayaw, syempre bakit? Syempre ayaw nilang mapasukan sila na magnanakaw eh. Subukan mo dumaan sa mga squatter area o kaya sa mga daan-daan dyan, sa tabi ng daan, sa ilalim ng tulay. Makita mo, minsan yung pintuan gawa lang sa trapal, tela lang. Naranasan namin yan, bahay namin, tela lang. Oh, ganun ang pantakip namin. Oh, kita mo, pag natutulog, talagang sarap ng tulog. Bukas pa yung bintana. Oh, walang grills yun. Oh, pinapasok siya. Hindi. Kasi mas payapa ang buhay niya eh. Alam niya walang papasok sa bahay at walang mananakit sa kanya. Ay mayaman. Takot na takot yun. Alam mo bakit? Paano yung mga ginto niya? Yung kanyang mga kayamanan, yung kanyang pera. Kaya may kakabaan yun. Di ba? Oh, kahit ang ano nun, ang kama nun, waterbed. Ay, hindi payapa buhay nun. Ay, naku. Laging toleri yun. Kasi marami siyang ari-arian. Pero ngayon, kung mayaman ka, ibinabahagi mo yun na may purpose. Binabahagi mo sa mahirap, talagang tinutulong mo na may bukal sa puso mo, mabuti yun. Di ba? Saka, huwag mo mahalin ng kayamanan sa lupa. Mahalin mo ang buhay mo. Sa anong paraan? Gumawa ka na mabuti. Ganun yun. Yeah. And the last one po is ito. Hindi po siya about sa pag-aanak or ano. Ano yan? Kamukha pa ni Miko yung lalaki. Ala, ano yan? Si Mikoy ba to? Si may baby tapos si Krista. Ano ba yan? Tuloy natin yung TikTok. Yan po yung after ko ng maano yung dream ko. Alam mo po, nakapag-travel na, ganon. Okay na ako sa pamilya po, napatapos ko na yung mga kapatid ko, and nasa time naman po ako na para sa sarili ko naman po. Kasi lahat naman po baga tayo gusto din magkaroon ng future na magkaroon po ng family. And ayun po, kung magkakaroon naman po ako ng pamilya, yun po ay kapag ano na po ako, okay na ako. May ipon na ako para sa future ko, ganun. Yun na po. Mikoy! At least alam ko na. Alam ko na. Oh, di ba? Para sa akin, guys. Malupit sinabi ni Krista Jane doon. Malupit yun. Alam mo bakit? Ibig sabihin, open siya sa pag-aasawa. Sa masayang pamilya. Napakasarap ng pakiramdam ni Krista Jane, no? Ganda. Sinong gusto mong unang mag-share? Isang picture lang. Hindi po siya gaanong sa picture, pero ayun po yung relationship ko po kay God ngayon is napaka-thankful ko po. Kasi unang-una po, binibigyan niya po ako ng magandang kalusugan yung pamilya ko po. At isa po sa pinagpapasalamat ko kay God talaga is yung dumating po ang Kalingap. Nung dumating po yung Kalingap, laking pasasalamat. Ito ako para kay Krista talaga. Nung dumating din si Mikoy sa buhay niya. Mr. Dream Boy, Mr. Dream Boy. Ko lang po, di lang po dahil kila kuya, pati na kay Lord, kasi kung di po dahil sa kanya, wala ako sa sitwasyon ko ngayon, hindi ko makikilala ang Kalingap. Siguro kung di ko man nakilala sila kuya, kung hindi man binigay ni Lord yun sa akin, siguro dati pa rin yung buhay. Pero ayun, dahil sa kanya,
binibigyan niya ako ng lakas po na na mas ano ko po yung di lang yung pamilya ko yung nagpapalakas kundi siya din po na i-push ko po yung gusto kong marating kasi kahit kahit may mga kasalanan ka po na nagagawa, siya po talaga marunong po siya magpatawad na kahit gano'ng kalaki man yan, basta maghingi ka lang sa kanya ng sorry. Kahit ganun, binibigyan niya po ng ng yung buhay natin, binibigyan niya ng landas. Kumaga po, binibigyan niya tayo ng landas na dun sa tama, dun sa gusto nating marating. Kahit mahirap, ayan, dahil sa tulong niya, mas napapadali po at napapaganda po. Yun lang po. Ganda, no? Alam mo, Krista Jane, lahat na naman ng tao nagkakasala. Lahat tayo nagkakasala. Tama yung sinabi mo. Na, alam mo yun, alam mo, kung sa lahat to, guys, lalo sa mga Kristiyano po, excuse me po sa mga pero yung mga naniniwala sa Diyos, sa Diyos, di ba? Tayo, naniniwala ko maliligtas tayo. Alam mo, sa anong sa anong paraan? Dahil mayaman tayo? Hindi. Dahil matalino tayo, maganda tayo, pogi tayo? Hindi po. Maliligtas ang tao dahil sa awa ng Panginoon. Maawa ang Diyos sa atin. Wag lang nating abusuhin. Alam naman natin na ang Diyos ay mapagmahal, no, maawain, no, Diyos sa langit. Ganun ang Diyos, no. Wag nating abusuhin. Iba kasi inaabuso lang. Pero alam ng Diyos na ang tao lagi nagkakamali, nagkakasala. Walang taong perpekto dito sa mundong ito. May tao nagutom dahil sa sobrang gutom, walang makain yung pamilya, nagnanakaw. Dahil walang-wala eh. Yun kasalanan, magnakaw. Pero maiintindihan ng Panginoon yun. Bakit niya nagawa yun? Meron naman, nagsinungaling siya. Nagsinungaling siya, hindi dahil masamang tao siya. Nagsinungaling siya kasi meron siyang gustong ingatan. Meron siyang ayaw niya marinig ng iba. May mga ganung bagay, guys, na alam ng Diyos kung gaano kahina ang tao. Mahina tayo eh. Wala tayong superpower eh. Kaya yung weakness ng tao, yung weakness ng tao naiintindihan ng Diyos yan eh. Huwag lang tayong aabuso. Diba gagawin? Hindi, tao lang kasi ako eh. Pasensya ka na, tao lang ako. Kinabukasan, uulitin niya. Alam mo si ganyan. Ang sama ugali niyan. Ang balimbing yan. Diba? Alam mo, diba? Ganun, diba? Ganun ang tao eh. Yun ang masakit na katotohanan eh. Bintik talaga. So, tuloy natin to, guys. Tapos, syempre po, especially kay Kuya Rab, kasi po, yung gift po niya sa akin na hindi lang po yung financial help, kundi yung relationships and yung connections po na nabuo ko. Kahit po sa hindi po na po matagal na pagiging Kalingap Angel ko, marami na po akong natutunan and mga natulong sa akin. Na hanggang ngayon po pinagsasalamat ko po kay Kuya Rab and syempre po sa Panginoon po natin. So, ayun po, nagpapasalamat po ako syempre kay Kuya Val, unang-una po. Kasi kung hindi po dahil sa kanya, ay wala pong mabubuong Kalingap. Walang K-Angels, walang K-Boys, walang Kalingap. Ayan, maraming salamat po Kuya Val at syempre kay Kuya Rob po. Ayan, nagpapasalamat po ako kasi kahit anuman pong basher na dumating nung mga nakaraan po, talagang sobrang halos parang dinadown nila ang Kalingap. Tinatarget nila ang Kalingap. Di ba? Dinadown nila yung Kalingap. Sabihin pa ng iba, magulo daw sa Kalingap. Hindi magulo sa Kalingap. May nagpapagulo sa Kalingap. Magkaiba yun. Nandyan pa rin po kayo, hindi po kayo nagsawa na tulungan kami na ipagpatuloy po ang programang sinimulan nyo po. Ayan po, nagpapasalamat po ako kasi ang dami pong buhay, ang daming buhay na nabago, ang daming nagkaroon ng pag-asa na ayun po, tulad nila Ate Jezabel namin na akala namin ay hanggang doon na lang. Binigyan niyo po kami ng pangalawang pag-asa para matupad ang lahat ng pangarap namin at matulungan ang pamilya namin. Maraming salamat po.
Ay, nako guys. Dumating, good vibes lang sa bawat awitin. Hello guys, sana nag-enjoy kayo. Vibes lang And patawad po ha. tayo. At medyo ano tayo guys, medyo sobrang haba po ng reaction video natin. Kaya pasensya na po ha. Baka magtaka yung iba, Sir Merzano, hindi mo nirak yung iba. Patawad po sa punto na yon. Kasi talaga pong sobrang haba pag nirak natin lahat sila. Sana maintindihan niyo po ako bilang reactor. At the same time, mga followers ko karamihan sa kay Krista, syempre kay Bridget, no? Pero support ko po sila lahat. Pero sana may natutunan po tayo dito. At remember guys, lahat po ng opinion ko po akin lang yon. Hindi ko po yung pinipilit. Hindi ko po yung sinasabi na maniwala kayo. Nasa inyo po yun. Kayo po ang magdadigest. Sabi nga nila, Good vibes parang pagkain lang yan, yung mga salita natin. Yung nguyain mo muna, kung sa tingin mong mabuti para sa katawan mo, kainin mo. Pero kung ginuya mo, pangit ang lasa, alam mo masama, idura mo, o kaya huwag mo kainin. Ganun po yung aking salita, ang aking opinion. Hindi ko po pinipilit yun. Pero ako, bilib na bilib ako. Siyempre salamat kay Pastor ER, siyempre kay Kuya Bal, kay Kalingap Rob at Ate Edna. At siyempre sa lahat ng mga Kalingap Angels, kay Krista, no? At sa kanilang lahat, sa Kalingap Batch 3 sana. Ako nakikita ko dito sa batch 3 na to guys, very promising. Marami dito nagaganda ang buhay na naniniwala ko. No? At I'm looking forward sa kanilang lahat guys. Anyway guys, this is Merzano again. And sana isamahan nyo dito ako guys sa akin next video reaction. At laging tatandaan, ang taong bitter ay walang forever. Mag-react ayon sa itsura, mag-komento ayon sa ganda. And to God be the glory. Paalam po. Kahit ulan sa kalsada,